Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let's open our Bible in the book of Romans, chapter 10, verse 11. Ang sabi po doon, "For the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed." Sa Tagalog po, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ngayong araw, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po Ama sa pagkakataon na muli naming ma-encounter ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, ang katapatan at kadakilaan ninyo sa aming pong mga buhay. Ama, salamat po dahil binigyan niyo kami ng pribilehiyo na makalapit at makadulog sa inyo. May pagpapakumbaba, humihingi kami ng pagpapatawad at pagpapalinis sa aming pong mga kasalanan. Saganang sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa at salamat Lord dahil hindi ka nagtatangi. Ang iyong pag-ibig ay sariwa sa araw-araw. Salamat po sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sakop ng bunga't kaloob, upang sa lahat ng pagkakataon, tunay nga po na makagawa at makalakad kami ayon sa iyong kalooban at katwiran. Ama, ngayong umaga, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa pagkilos po ninyo sa presensya at sa katotohanan at pagpapala na ihahatid ng iyong salita sa aming pong pag-aaral. Salamat din po Panginoon na tunay nga po na ikaw lamang ang mapapapurihan sa lahat ng aming pong ginagawa at lahat ng papuri at pagdakila ay para sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Simulan po natin sa isang mabilis na tanong ang ating pag-aaral ngayong umaga. Sino po sa inyo ang nakaranas na ma-scam or mabudol online? O kaya naman po yung umasa sa isang pangako pero on the last minute, biglang na-cancel or hindi ito natuloy. Di ba po masakit yung feeling na disappointing and yung disappointment na sobrang nakakapagpabigat ng ating mga kalooban. Kapag nagtitiwala po tayo sa maling tao o sa maling bagay, madalas nauuwi tayo sa frustration, stress, at pakiramdam na parang na-stuck po tayo sa sitwasyon. Pero ngayong araw po, pag-uusapan po natin ang isang pangako na kabaligtaran dito. Isang promise na hindi tayo bibiguin at tunay pong maaasahan po natin sa lahat ng pagkakataon. Basahin po natin muli ang ating key verse mula sa Romans chapter 10 verse 11. Ang sabi po doon, sinasabi sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa English, whoever believes in Him will not be disappointed, or sa ibang salin, will never be put to shame. Ngayon po, himayin natin ang dalawang mahahalagang salita sa verse na ito. Sabi po dun sa una, believes, and then dun sa ikalawa, will not be disappointed. Una, believes o sumasampalataya. Sa Greek po, ang salitang ginamit ay pisteo. Hindi lamang po ito simpleng paniniwala o mental agreement na naniniwala tayong may Diyos. Ang ibig sabihin po ng pisteo ay to trust in, rely on, and completely depend on. Ito po ay paniniwalang may kasamang pagtitiwala at pagsuko ng ating sarili sa ating Panginoon. Para po itong pagsakay sa eroplano. Hindi lang natin alam na kaya nitong lumipad. Sumasakay tayo dahil nagtitiwala tayong ligtas tayong maihahatid sa anumang destinasyon natin. Ipinagkakatiwala po natin ang ating mga buhay sa piloto at sa mismong eroplano na tayo po ay ligtas. Ganon din po ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Hindi lang natin kinikilala kung sino siya, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, kinabukasan, at
maging ang ating walang hanggang kaligtasan. Ikalawa, will not be disappointed or hindi mapapahiya. Ang ibig sabihin po nito ay ang sino mang nagtitiwala kay Hesukristo ay hindi niya bibiguin. Hindi masasayang ang pananampalataya natin sa Kanya. Hindi tayo hahantong sa isang pagsisisi dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos. Maaaring dumadaan po tayo ngayon sa mga pagsubok, may mga pagkakataon na yung panahon hindi po natin maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi rin po natin matanggap agad yung mga sagot na hinihintay natin sa ating mga panalangin. Pero isang bagay po ang tiyak. God never breaks His promises. The one who promised is faithful. Tapat siya sa kanyang salita at sa tamang panahon, makikita natin na ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Because trust leads to thriving. Paano nga po ba nagiging susi ang pagtitiwala upang tayo ay mag-thrive sa ating buhay? Meron lamang po akong 3 points na nais ibahagi ngayong araw sa inyo. Kapag naririnig po natin ang salitang thrive, madalas iniisip natin it's all about success, achievements, o buhay na walang problema. Pero sa pananaw po ng ating Diyos, to thrive doesn't mean living a problem-free life. It means living a life that remains faithful, secure, and full of hope because our trust is anchored to our Lord Almighty. Tingnan po natin ang 3 paraan kung paano tayo or kung paano nagiging susi ang pagtitiwala sa Diyos. Point number 1. Thriving means having security, not certainty. Bilang mga tao, natural lang po na laging gusto natin yung kasiguraduhan, especially kung ano po yung mangyayari bukas. Gusto natin maging maayos yung ating mga trabaho para sa mga nag-aaral, nais nila na maging maayos ang kanilang grades, sigurado na papasa sila sa kanilang mga eskwela or sa kanilang studies. Maging maayos ang negosyo, our finances, health, and even our relationships in the family. We want certainty because certainty makes us feel in control. Pero ang totoo po, walang sino man ang may control sa hinaharap. Ang tunay na thriving ay hindi nanggagaling sa pagiging sigurado sa ating pong kinabukasan or sa ating future. Nanggagaling ito sa pagiging panatag dahil kilala po natin ang Diyos na may hawak ng ating future. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Hindi sinabi ng Diyos na ipapakita niya agad ang buong plano. Ang sabi po niya, tayo ay magtiwala sa Kanya. Gaya rin po ng sabi sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hindi tayo tinawag at pinili ng Diyos para malaman po natin ang kalahatan para sa ating buhay kung ano po ang mga mangyayari. Tinawag at pinili po niya tayo para magtiwala sa Kanya sa araw-araw. Kapag si Lord po ang ating security, may kapayapaan po tayo kahit may mga uncertainties. Maaaring maalon man ang buhay, pero panatag ang puso dahil alam po natin na kasama natin ang Diyos. Kapag dumadating ang uncertainty, wag po nating hayaan na tayo ay magpanic or mag-worry. Instead of asking, Lord, ano po ba yung mangyayari? Let's try asking, Lord, paano mo po ako nais magtiwala sa inyo sa sitwasyong ito? Point number 2. God's timeline is immune to disappointments. For sure, mag-a-agree po ang lahat na
isa sa pinakamahirap tanggapin ay ang season of waiting. May mga panalangin tayo na parang ang tagal na po nating hinihintay. May mga pangarap na parang hindi natutupad at may mga pagkakataon na baka naisip po natin na Lord, bakit parang ang tagal-tagal? Minsan pakiramdam natin na parang dinidisappoint po tayo ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang delay ng Diyos ay hindi nangangahulugan na it's a denial. May mga pagkakataon, ang no ng ating Panginoon ay proteksyon. May mga pagkakataon na ang wait ay paghahanda. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Hindi po sinabi na magiging beautiful agad. Ang sabi po, magiging beautiful in His time. At sa Romans chapter 8 verse 28, ang sabi po doon, And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and called according to His purpose. Kahit hindi pa po natin naiintindihan ang nangyayari, may ginagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena na maaaring hindi po natin nakikita. Habang naghihintay tayo, hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos, bagkos hinuhubog po niya tayo, ang ating character at higit sa lahat ang ating mga puso. Huwag nating sukatin ang kabutihan ng Diyos base sa bilis ng kanyang pagsagot sa ating mga panalangin. Sukatin po natin ito sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Hindi man ayon sa timing nating mga tao ang kanyang maaaring isagot, pero palagi itong ayon sa kanyang perpektong kalooban. Point number 3. You are anchored or we are anchored on an unshakable foundation. Lahat po tayo ay may pinagtitiwalaan. Amen? May mga nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, may mga nagtitiwala sa kanilang mga resources, may it be pera or yaman, at may mga nagtitiwala rin sa kanilang mga trabaho, koneksyon, or posible sa ibang mga tao. Pero ang katotohanan, ang lahat ng pagtitiwalang ito ay maaaring mawala kapag ang pundasyon natin ay ang sarili lamang nating kalakasan, mapapagod po tayo. Kapag tao lang ang inaasahan natin, darating ang pagkakataon na madidisappoint po tayo. Pero kapag si Jesus ang ating foundation, hindi po ito matitinag. Sabi nga po sa Book of Matthew chapter 7 verses 24 to 25, Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came, the streams rose, and the winds blew, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Pansinin po natin, darating pa rin ng bagyo. Pero hindi po ipinangako ng Panginoon na walang bagyo. Ang ipinangako po niya ay hindi babagsak ang bahay na nakatayo sa tamang pundasyon. Ganito rin po ang sinasabi sa Book of Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. At sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi po, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kapag si Jesus po ang ating foundation, hindi ibig sabihin na wala na po tayong pagsubok. Ang ibig sabihin po nito, sapat po ang kanyang biyaya upang malampasan po natin ang bawat pagsubok. Maaaring daraan or dumaraan pa rin tayo sa seasons of failures, may mga dry seasons or disappointments, pero ang katiyakan ay hindi po tayo mawawasak dahil ang ating mga buhay ay nakaugat sa ating Panginoon. Kapag ang buhay ay parang guguho, wag po nating
agad na't isipin or tanungin, bakit kaya nangyayari ito? Mas mahalagang itanong, saan nakatayo ang aking pananampalataya sa sitwasyon na nangyayari sa aking buhay? Dahil ang buhay na nakatayo kay Jesus, maaaring may bagyo, pero hindi kailanman mawawalan ng pag-asa. In conclusion, ang tunay pong thriving ay hindi nasusukat sa dami ng blessings, achievements, o sa kawalan ng problema ng ating buhay. Ang tunay na thriving ay may pamumuhay ng may kapayapaan sa gitna ng uncertainty, pag-asa habang naghihintay at katatagan sa gitna ng mga bagyo dahil ang buong tiwala po natin ay nakasentro kay Hesukristo. Kaya nga po, ang pangako ng Romans chapter 10 verse 11 sa bawat isa, anyone who believes in Him will never be put to shame. Kapag si Jesus ang ating pinagtitiwalaan, hindi man laging madali ang buhay, pero hindi kailanman masasayang ang ating pagtitiwala. Siya po ang ating seguridad, ang ating matibay na pundasyon at dahilan kung bakit maaari po tayong mag-thrive sa ating pong buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa inyong salita na tunay pong nagpapaalala sa amin na ang tagumpay ay ang pagtitiwala sa inyo ng lubusan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa mga pagkakataon na mas nagtiwala kami sa aming mga sariling lakas o sa kanino man. Turuan po ninyo kaming magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng uncertainty, pasensya at kagalakan habang naghihintay sa iyong tamang panahon at katatagan sa bawat pagsubok dahil kayo ang aming matibay na pundasyon. Dalangin ko po, Ama, na sa bawat isa ay patuloy niyo po kaming gabayan, palakasin, at patatagin ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kaming mamuhay na laging may tiwala sa inyo sa araw-araw. Naway maging buhay na patotoo ang aming pong mga buhay at ang inyong katapatan at pagmamahal ay patuloy namin na maibahagi sa bawat aming mga nakakasalamuha. Maraming salamat po dahil naniniwala kami na sino mang nagtitiwala sa inyo, Ama, ay kailanman hindi mapapahiya o mabibigo. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.